Hi Mars! Kumusta na naman kayo ngayon? Dito na naman po ang inyong lingkod. Meron naman akong isang recipe na ibabahagi po sa inyo. Sa totoo lang naman, ay hindi na po ito bago sa atin kasi kadalasan po marami na tayong napapanood na mga ganitong recipe. Pero ngayon, may bibigay po akong idea sa inyo sa pagluluto nito. Simple lang din yung mga sangkap at meron po akong dinagdag na isang ingredients na akala ko hindi pwede pero nung nilagay ko siya okay naman po yung naging lasa niya. So paano mga mare, huwag po nating patagalin para matutunan nyo na rin ang recipe na ito. Umpisahan na po natin. Sa isang kawali, naglagay lang ako ng 1.5 liters na tubig. Ngayon, talagyan lang natin ito ng half tablespoon na asin at saka konting mantika. Pagkatapos nito ay papakuluin lang naman natin. Kapag kumulo na yung tubig, ilalagay na natin yung ating pasta. Bali, gumamit ako dito ng 300 grams na spaghetti pasta. Lulutuin lang natin ito hanggang sa lumambot. Pero wag naman po natin masyadong lutuin kasi lalabsa po ang magiging outcome ng ating pasta. Kailangan al dente lang po yung pagluto. Hindi siya matigas at hindi rin po dapat na sobrang lambot. Kapag okay na po yung ating noodles, bali, sasalain natin ito. Pero yung sabaw po na pinaglagaan natin, is wag po natin munang itatapon kasi gagamitin pa natin yan mamaya. Itatabi muna natin ito at next procedure po. Magpainit lang tayo ng mantika sa kawali. Konting mantika lang po ay okay na dito. Bali, ito toast natin itong ating slice ham. Ganyan. Dapat po matoast natin ito yung medyo magiging crunchy po siya para masarap po mamaya ang ating carbonara. Kahit anong klaseng ham po ay pwede nating gamitin. Nasa atin na po yun kung ano yung ating gagamitin dito. Once na matutos na po sa tingin natin, bali hanguin po natin ito uli at magigisa naman tayo para sa ating gagawing sauce. In the same pan, naglagay pa ako dito ng 2 tablespoon ng butter. Pwede rin po margarine ang ilagay nyo rin. Okay na po yung 2 tablespoon kasi hindi naman po sobrang dami yung lulutuin natin na sauce. Once na medyo mainit na, igigisa natin dito yung bawang at sibuyas. Gisa-gisa lang natin ito hanggang lumabas yung kanyang aroma at medyo toasted na rin po ang ating bawang. Pero dapat ay hindi ito masusunog. Pagkatapos po ay lalagay na natin yung ating tinoast na ham. Magtira lang po tayo ng konti mamaya para sa toppings. Ayan, tapos imekos-mekos lang natin ito hanggang sa well-combine ng ating mga sangkap. Naglagay din ako dito ng isang beef cubes. Pero yung pork cubes ay pwede rin naman kasi ham po yung nilagay natin. Pagkatapos nito, naglagay din tayo ng isang malaking lata ng evaporated milk. Any brand ay pwede nyong gamitin. Nasa inyo po yun kung ano yung nakasanayan nyong ginagamit. Tapos, nag-add po ako dito ng 1 teaspoon ng black pepper. Tapos, halu-haluin lang natin ito para magsama po yung mga sangkap. At ito po yung sinasabi ko sa inyong ingredients na dinagdag ko. Naglagay ako dito ng isang pack ng Norgata mix. Pero yung iba, gumagamit sila ng cream of mushroom. Opo, masarap po talaga yon sa carbonara. Pero ngayon, sinubukan kong ilagay itong isang pack ng Norgata mix. Pagkatapos ay halu-haluin at naglagay ako dito ng tubig yung pinagpakuluan natin kanina sa pasta. O diba? Kaya sabi ko sa inyo, isi-set aside yun lang po iyon. At yun ang gagawin nating sabaw. At take note po, wag na muna kayo maglalagay ng asin. Kasi, diba yung ginamit natin kanina na tubig ay nilagyan na natin ng asin. Kaya wag na muna tayo maglalagay ng asin. At ito nga, nagdagdag ako ng asukal. So, bali, 2 tablespoon yung nailagay ko ditong sugar. Doon naman sa tubig na nilagay natin is naggamit ako dito ng 1.5 cup kasi masyadong malapot yung ating sauce.
Kasi once na lumamig pa ito, mas lalapot pa. Kaya dapat alam natin yung tamang consistency ng ating ginagawang sauce. Tapos, naggadgad ako dito ng keso. Depende na rin sa inyo kung gaano karami yung ilalagay nyo. Ako ay mga 1/4 lang po nitong cheese na ito. Yun lang po yung ginamit ko kasi okay naman na to eh. Sa paglalagay naman natin mga Mars ng pampalasan nito is nakadepende na po sa atin yun. Kasi iba-iba naman tayo ng panglasa. Ito pong ginawa ko at nilagay ko dito is idea lang po. Kung ano yung mga nilagay kong sangkap dito sa akin nilutong carbonara. Pwede rin po kayo dito maglagay ng mushroom, sliced mushroom. Yun. Dadagdag din po yun sa linamnam ng ating gagawing carbonara. Pagkatapos nito, halu-haluin lang tapos dapat pakuluin natin ito ng mabuti para hindi po agad mapanis yung ating sauce. Kasi mamaya ay ihalo na natin ito doon sa pasta na niluto natin. Pagkatapos nito at sa tingin natin okay na, bali nagtabi ako dito ng 1 cup ng sauce para po ito mamaya sa toppings. Kasi maganda tignan kapag may extra sauce sa ibabaw yung ating mga paninda, diba? Or ating mga niluluto. Kahit with spaghetti, dapat may extra sauce tayong nilalagay sa ibabaw. At iyon na nga, nung nakakuha na tayo, ilalagay na natin yung ating pasta. Pagkatapos, haluin lang natin itong mabuti para po maging pantay yung lasa. Kapag nahalo na po natin ito ng maayos, pwede na natin patayin yung ating apoy at medyo i-rest lang natin ng ilang minuto bago natin ilagay sa ating lalagyan. At after nga ng ilang minuto, inassemble ko na po ito. Bali nakagawa ako dito ng 7 styro. Sa 300 grams na pasta na ginamit natin, itong styro po yung nailagay ko. At sa bawat styro po, meron siyang timbang na 205 grams. Bali, parang 200 grams na lang ang laman kasi syempre may bigat din naman yung styro, di ba? So, ito po yung naging kinalabasan na nagawa natin. Pero kasya po ito sa small size na bilao. Kung magpapa-order tayo nito, ang naluto natin ay kahasya siya sa small size na bilao. Pero kung lalagyan natin sa styro na may sukat na 200 grams, itong styro po yung ating magagawa. O di ba mga mare, sa konti lang na niluto natin, meron na tayong idea, makakapag-costing na tayo kung gagawin natin itong pangnegosyo. Kasi sinukat po natin yung ating mga nilagay. Kung tatanungin nyo naman po ang lasa nito mga Mars, ay nako, ang masasabi ko sa inyo is napakasarap talaga. Napaka-creamy niya. Kahit hindi tayo naglagay ng all-purpose cream, diba? Usually kasi naglalagay naman tayo ng all-purpose cream sa ating carbonara. Pero dito hindi ko na nga nilagyan kasi parang tipid version na kasi ito ng carbonara. Pero yung lasa po, naka-level up po, maniwala kayo sa akin. Sana subukan nyo ito mga Mars. Pwedeng-pwede nyo po itong pangnegosyo. Kasi medyo mababa yung magiging puhunan natin dito. Pero sa lasa, I'm sure po na magugustuhan ng mga customer natin. So, paano mga mare? Sana meron na naman akong recipe na naibahagi sa inyo na patok itong pangnegosyo at panghanda. Alam nyo naman, malapit na naman ang ating mga special na okasyon. So, paano mga mare? Sana subaybayan nyo ulit ang aking video na i-upload. Mga maibabahagi ko pa sa inyo na pwede nyo idagdag sa inyong pagkakakitaan. Salamat po sa panonood mga Mars. Until my next video po. Happy cooking. Bye-bye and God bless.